Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa business ni Chinita Princess na itatayo bago po niyang pop-up store mga kakimpaw sa Zamboanga. So ikinakabahala po ito ng ilan mga kakimpaw. Pero bago po yan, syempre sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And syempre, nais ko din po palang mag-thank you sa atin pong mga subscribers na nakatutok araw-araw sa ating mga balita sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga komento. So, ang first comment natin ngayong gabing ito na babasahin ay mula po kay Miss Malen Albana. Shoutout po Miss Malen. Sabi niya rito, hindi natin alam ang motive ni Bella. But for my own interpretations, she just wanted to be active publicly kasi palaos na siya. Sinayang niya ang trust nila Kim and Angelica. Ayokong mag-elaborate kasi baka marami akong masabi na hindi magustuhan ng babae na yan. Wag na nga pag-usapan para wala na talagang kumuha sa kanya. Even sa showtime, hindi na nga siya pinabalik. Ayan mga kakimpaw. Alam, hirap din kasi mag-jump sa dulo. Mag-conclude mga kakimpaw ng naging problem nila kasi never naman nilang inopen mga kakimpaw. Pero may mga basihan ang mga tao na mayroong alitan talaga si Kim at saka si Bella. Di po mawawala yan dahil meron po silang mga nakikitang glitch kina Kim and Bella sa ngayon. So may pinagbabasehan sila. Ang problema nga ay we don't know ano yung naging root cause. Naging root cause. Kung ano yung naging ugat mga kakimpang ng kanilang problema. Kasi ang lalim na ng friendship nilang dalawa, ng ang Becky, para magkaroon pa po sila ng problem. I just really hope na ano na lang po talaga to pagsubok na lang ng Diyos sa katatagan ng friendship nila na sana bago naman po magtapos ang 2026 ay maayos nila yan. At magkaroon na tayo ng update sa kanila. Magkaroon na po ng comeback, mga kakimpaw, di ba? Ayan, hindi na rin kasi sila, mga kakimpaw. Kumbaga, ang liit lang ng showbiz industry. I mean, ang hirap makahanap ng friends, true friends. Pero, I swear, kung trust ni Kimi ang nawala mga kakimpaw, ang sinubok ni Bella, ay mahirap na talagang ibalik pa ang kanilang friendships. So, dasal na lang talaga ang atin pong magagawa mga kakimpaw na ayon, linawin po ng Diyos ang kanilang mga puso at isipan. So, ang hirap pong makisawsaw, mga kakimpaw, yun pala yung term. Mahirap pakisawsaw sa issue na to. Baka nga, ayun, tama si Miss Malen, baka meron tayong masabi. Sabihin naman, galing mag-comment, galing magsalita. Wala namang nalalaman sa tunay na nangyayari. Diba? Anyway, sabi naman po ni Miss Vivian Karaig, shoutout po sa inyo. Hello, Miss Gandara. Thanks God and God bless. Okay lang, isama ni Pau si Kim sa Oriental Mindoro. Nandoon papa ni Kim. Time to have quality bonding time. Please don't read about the Econin only. Suggestion po. Bashers sila Basta happy and good vibes lang kaming mga Kimpaws. Panatag na Malayong malayon na narating nila. God bless us all. Thanks po. And kasama tayo, Miss Vivian Karaig doon. Kung malayo na po ang narating nila, Kim and Paolo, malayo na rin po yung narating natin sa pagkapit sa kanilang dalawa. Biruin nyo, di ba mga kakimpaw? Dati,
hanggang anino lang tayo. Pero ngayon, binibigyan na tayo ng legit na ayuda nila Kim and Paolo. Sobrang ang layo na talaga ng narating natin. Kung dati nangangapa tayo, ngayon may flashlight na tayo. May flashlight na tayo. And about naman sa Oriental Mindoro, nako, okay nga lang kaso wala talaga madami. Hindi talaga kasama ni Paolo si Kimi. So, quality time with Papa Chu, Daddy Chu. Meron naman po yan for sure mga kakimpaw. Pero, ayun nga, depende pa rin sa schedule. Napaka-busy kasi ni Kim and ni Paula Avellino at the same time. Ayan. Pero, lagi naman po siguro na may contact. Kumbaga nga, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman nga po tayo ngayon at pag-usapan ang mga nasaga po nating balita, mga kakimpaw. At unahin na nga natin ang event ni Paolo Avellino sa Mindoro. Kung saan napakwento nga po ang mga fans na nandoon, mga kakimpaw, kung sa mga kaganapan, and happy po sila na nakipag-bonding sa kanila si Pao, nakipag-usap po sa kanila si Pao, ganyan. So, kwento nga po dito, sabi po ni Paolo, next time, pag naimbitahan ulit ako sa inyong piyesta, sigurado, rak-rakan na yung mga kanta ko. Ayan. Meron kasi naboboringan mga kakimpaw. May nagko-comment ako itong boring daw ng kanta ni Pauleka. Aler! Samantala, sigaw naman ng mga tao. Si Kim, abay, talaga naman nga. Si Kim po ang hinahanap parate kay Paula Avellino. Sabi naman ni Pao, si Kim nasa showtime. Isama si Kim. Isama si Kim. Tumawa daw po si Paolo Avellino. Sabi naman, kasama mo si Kim, paulit-ulit yung mga tao doon. Sabi ni Pao, okay lang ba kahit hindi kumanta nga si Kim? Okay lang yan, Pao. Siyempre sa mga fans, basta kasama mo si Kim. Kahit nga nakaupo lang siya sa gitna tapos hinaharana mo siya. Di ba? Oy, super saya nun mga kakimpaw. Imagine niyo, nakaupo lang siya, hinaharana ni Pao, ganyan, tas kukunin ng kamay, isasayaw. Yung mga ganun performance, nako. Kahit hindi mo pakantahin si Kim Chu, bet na bet yan ng mga fans. So, bakit kinikilig ka din, bibi kay Kim Pao, ha? Napapapalakpak siya Anyway, ayun nga mga ka-KP, next time sana sa mga next fiesta, ayan, Kim Pao naman po yung kanilang guest, yung magkasama na silang dalawa ni Kim Chu para kompleto Ricardos, mga ka-Kimpaw, para happy talaga ang Kimpaw Lanjas. Hindi lang 100%, lagpas pa, mga 1,000%. Hoy! Anyway, ganyan talaga si Paolo, magpahalaga po sa mga fans. Talagang nakikipagkwentuhan, iniisip lagi ni Pao ang kasiyahan po ng mga fans. Tulad na nga lang dito, mga kakimpaw, sa world tour, sabi ni Paolo, we shouldn't forget that it's never about us, but it's always for our audience. Kimpaw hanggang dulo. O, diba? Talagang, si Paolo Avellino, ang puso po ay nasa fans po parate. Anyway, dumako naman tayo ngayon mga kakimpaw sa next topic natin at patungkol nga po ito sa business ni Chinita Princess, mga kakimpaw, sa bagong pop-up store ni Kimi na po niya sa Zamboanga, ha? So, confirm na sa Zamboanga nga po mag-open si Kimi ng panibagong pop-up store. Alam niyo, nakakatuwa kasi palago ng palago ang business ni Chinita Princess. Sabi nga dito, ayan, na-repost po to ni Kimi, ha? My instincts never fail me. This is it. I've been guessing that House of Little Bunny PH would finally make its way to Mindanao. And now it's happening. Zamboanga Bunnies, your time has come. Get ready because the cutest pop-up store is heading your way. Ayan, sa second floor, Wine Company Building, Campaner, same Zamboanga City.
Seattle's best coffee Zamboanga on Waze. Ayan, on July 11, 2026 at 10 a.m. Hashtag House of Little Bunny. Hashtag House of Little Bunny PH Zamboanga. Oh yes, mga kakimpaw, House of Little Bunny PH ay papunta na po ng Zamboanga. And tama nga tayo mga kakimpaw, ano? Kasi 'di ba nung nakaraan, pumunta nga po or lumipad si Kiwi pa Zamboanga. So wala tayong kamalay-malay. Akala nga nung iba, akala nga nating lahat actually, meron na pong nauna papunta ng Korea, kasi may update nga si Mama Hides nang nasa po sila, naiya. So akala po natin lahat magte-taping na sa Korea mga kakimpaw, pero sa Zamboanga pala ang punta ni Kimi. And ayun nga, tama yung hula natin. Ito po ay para sa kanyang House of Little Bunny pop-up store. So, pinost na po yan ng Chinita Princess mga kakimpaw. Ang first ever pop-up store in Mindanao. Ayan, happening po ito. Opening this July 11, 2026. So, stay tuned po for more details mga kakimpaw. So, sunod-sunod talaga ng mga ka-KP ang mga ganap nila Kim and Paul. At patuloy lang pong binibless si Chinita Princess sa kabila po ng maraming nangyayari ngayon, pagbabatikos sa kanya. Ngunit subalit, datapwat, nangangamba naman ang ilan kasi sa Mindanao nga po to. Sabi dito, hala, safe ba magkaroon doon? Di ba ang lakas ng earthquake sa Mindanao? And balita, meron pang aftershock and not pa safe kahit sabihin month of July pa yan. Sabagay, ganyan din nangyari sa Cebu pop-up store. Una, nagka-earthquake pero na-sold out pa rin mga House of Little Bunny bags. Madami pa rin pera tao. Alam nyo, actually, hindi naman pera yung dito, pinag-uusapan. Sa earthquake, di ba? Siyempre, mga tao ni Kim doon na magmamanage sa Zamboanga, if ever. Saka, ganun din sa Cebu, ang lakas ng lindol nun, di ba? Tapos, ngayon, dito naman sa Zamboanga. So, hindi talaga, po mga kakimpaw, mawawala yung pag-aalala ng mga fans kasi syempre itong mga nakaraan, ang lakas po ng lindol sa Mindanao. Tapos doon magtatayo si Kimi or magbubukas ng panibagong pop-up store. So, second floor pa man din. So, ang hirap mga kakimpaw if ever naatakihin. Pero wag naman sana Sambako palayo, mga kakimpaw. Wag naman sana. Pero, ayun nga, safety ang iniisip po ng mga fans. Kaya sila nag-aalala. So, pag-pray na lang natin mga kakimpaw na walang mangyaring ganyan. 'Di ba? And para na rin, I think ang goal ni Kimi ay magkaroon po ng House of Little Bunny. Luzon, Visayas at Mindanao. 'Di ba meron po sa Luzon, tapos sa Visayas, ngayon naman sa Mindanao. Kaya dasal na lang talaga mga kakipi, dasal na lang para sa safety ng lahat, and wag na po sana maulit yung ganong kalakas na lindol mga kakimpaw. So, ayun lang po muna ang ating update ngayon mga kakipi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, and kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.